Ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti sa kalusugan. Ang paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw ang pinakamainam. Sapat na ang pag-inom ng gamot ng tama. Mga kaibigan, alam nyo ba na ang tatlong bagay na ito ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong kalusugan araw-araw? Mahirap paniwalaan, ngunit kahit ako ay nagulat sa malupit na katotohanan ito na natuklasan ko sa loob ng mahigit 30 taon ng pag-aaral tungkol sa pagtanda. Ito ang araw-araw na kalusugan. Ako po si Dr. Victor Pascual, isang espesyalista sa geriatric medicine na naglaan ng higit 30 taon sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Amerika. Sa nakalipas na 3 dekada, sinubaybayan at sinuri ko ang health data ng mahigit 8,000 na pasyenteng senior citizen. At sa prosesong iyon, natuklasan ko ang isang nakalulungkot na katotohanan. Mayroong isang karaniwang katangian sa mga taong hindi umabot sa edad na 80 at biglang bumagsak ang kalusugan. Ang mas nakakagulat ay ang karaniwang katangiang iyon ay nagmumula mismo sa mga mabubuting gawi na kanilang pinaniniwalaan sa buong buhay nila. Maraming tao ang ginagawa ang lahat para sa kanilang kalusugan. Regular silang umiinom ng tubig araw-araw, walang tigil na naglalakad at iniinom ang kanilang mga gamot sa tamang oras ng walang palya. Ngunit bakit sa isang punto, ang kanilang mga katawan ay tila gumuho mula sa loob? Bakit sa kabila ng parehong pagsisikap, ang ilang tao ay nananatiling maliksi at malusog sa edad na 90, habang ang iba ay kaawa-awang bumabagsak sa edad na 75? Upang mahanap ang sagot, personal kong binisita ang mga nursing home, senior citizen center at health check-up center sa loob ng mga dekada at nakinig sa libu-libong kwento. At sa wakas natuklasan ko ang isang malupit na katotohanan. Mayroong isang napakanipis ngunit kritikal na linya sa pagitan ng mga taong nabubuhay ng malusog sa kanilang katandaan at sa mga hindi. Sa video na ito ngayon, lubos akong nakikiusap sa inyo. Pakiusap po, panuorin ninyo ito hanggang sa huli. Ito ay hindi lamang simpleng payong pangkalusugan. Ito po ay ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan na magpapasya kung aabot kayo sa edad na 85 o kung babagsak bago pa man dumating iyon. Ang 4 na bagay na sasabihin ko ngayon ay ganap na babago sa inyong mga pinaniniwalaan tungkol sa kalusugan sa loob ng mga dekada. Ngunit sa loob nito ay nakatago ang gintong susi na maaaring magpahaba ng inyong malusog na buhay nang hindi bababa sa 10 taon o marahil higit pa. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili ito? Ganito ako kasipag mag-alaga sa aking kalusugan, pero bakit lalo akong napapagod at nanghihina? Regular akong umiinom ng gamot, pero bakit nanghihina pa rin ako? Araw-araw akong naglalakad, pero bakit hinihingal ako kahit ilang baitang lang ng hagdanan ng akyatin ko? Ngayon, malinaw kung ipapaliwanag ang lahat ng dahilan. Kung panonoorin ninyo ang video hanggang sa dulo, malinaw ninyong maiintindihan kung ano ang mga maling gawi na unti-unting umuubos sa inyong buhay at kung paano ito babaguhin upang mabuhay ng malusog hanggang sa edad na 100. Pakiiwan sa comment section ang pinaka-pinoproblema ninyong issue sa kalusugan ngayon. Hindi ko malilimutan ang araw noong nakaraang tagsibol nang dahan-dahang binuksan ni Ginoong Pedro Reyes, 78 taong gulang, ang pinto ng aking opisina. Sa unang tingin siya ay isang huwarang senior citizen na kaiinggitan ng lahat. Naglalakad siya ng 10,000 hakbang sa paligid ng Luneta Park bago mag-alas 6 ng umaga at sa kanyang mesa ay maayos na nakahanay ang kanyang mga gamot para sa alta presyon, diabetes at mataas na kolesterol. Hindi siya pumalya kahit isang araw. Tinawag pa nga siyang huwaran ng kalusugan ng kanyang mga kapitbahay at hinangaan siya. Ngunit mula sa araw na iyon, ganap na nagbago ang kanyang buhay. Isang malamig na hapon noong Pebrero, habang paakyat siya sa hagdanan ng 3 palapag ng kanyang apartment, bigla na lang nanghina ang kanyang mga binti at gumulong siya pabagsak sa matigas na sementadong sahig.
Umalingaw-ngaw sa pasilyo ang kanyang masakit na sigaw. Agad na nabali ang kanyang buto sa balakang at kahit pagkatapos ng ilang oras na operasyon, hindi na siya nakabalik sa dati niyang buhay. Nabawasan sa kalahati ang kanyang kinakain at natakot na siyang lumabas ng bahay. Ibinulong niya sa kanyang anak na babae. Parang unti-unting nawawala ang buhay sa loob ko, para akong basag na banga. Sa sandaling makita ko ang resulta ng kanyang health check-up, natulala ako sa gulat. Ang kanyang kalamnan muscle mass ay mas mababa ng 28% kumpara sa average para sa kanyang edad. Bakit kulang na kulang sa kalamnan ng isang taong naglalakad ng 10,000 hakbang araw-araw? Ang dahilan ay nasa isang katotohanang hindi alam ng karamihan. Ang simpleng paglalakad lamang ay hindi sapat upang makabuo ng sapat na mga pangunahing kalamnan sa hita at pigi. Ito ang tinatawag na gravity resistance muscles na sumusuporta sa ating katawan kapag tayo ay nadudulas. Ayon sa ulat ng Philippine National Institute of Sports Medicine noong 2023, ang dahilan kung bakit mahigit 67% na mga nakatatandang naglalakad araw-araw ay may mataas pa ring panganib na matumba ay dahil sa kakulangan ng mga kalamnang ito. Tinitigan ko sa mata si Ginong Reyes at sinabi, mula ngayon ulitin ninyo ang pag-upo at pagtayo mula sa silya ng 10 beses, 3 beses sa isang araw. Noong una nag-aalinlangan siya, ngunit sinubukan niya rin. Sa unang linggo, hinihingal na siya kahit 5 beses pa lang. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, nakakalakad na siya sa loob ng bahay nang walang tungkod. At pagkatapos ng 6 na buwan, nakakapamili na siya mag-isa at muling ngumiti. Nang bumalik ang kanyang mga kalamnan, bumalik din ang kanyang kumpiyansa at sa huli, nabawi niya ang kanyang buhay. Mga kaibigan, ang sinasabi ko ngayon ay hindi lamang teorya. Ito ay ang buhay na katotohanan na nakuha mula sa libu-libong tunay na kaso. At ang katotohanan iyon ay maaaring ganap na baguhin ang kalusugan ng inyong pagtanda. Ngunit ang tunay na pagbabago ay darating lamang kapag nakinig kayo hanggang sa huli at kumilos. Kung ititigil ninyo ang panonood ngayon, palalampasin ninyo ang huling pagkakataon upang iligtas ang inyong sarili. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at nag-like, gawin nyo na po ito ngayon. Hindi lamang ito pagtulong sa channel. Ito ay paraan upang maipaabot ang mahalagang impormasyong ito sa marami pang nakatatanda na nasa panganib tulad ni Lolo Pedro. Maniwala kayo. Ang isang gawin na ibabahagi ko sa dulo ng video na ito ay ganap na babago sa inyong kalusugan. Upang hindi masayang ang lahat ng pagsisikap na inilaan ninyo, wag na wag palalampasin ang mga pangunahing paraan na sasabihin ko ngayon. Sabay-sabay nating tuklasin isa-isa ang mga tunay na sanhi ng pagbagsak ng kalusugan bago sumapit ang edad na 80. Ngayon, isa-isa kong ilalantad ng malinaw ang mga maling gawi na pinaniniwalaan ninyo sa buong buhay ninyo. Ang mga sasabihin ko ngayon ay hindi teoryang nabasa ko sa libro o sa internet. Ito ay mga katotohanang personal kong nakita at narinig habang direktang ginagamot ang libu-libong matatandang pasyente sa mga hospital healthcare center at mga pasilidad ng pangangalaga sa buong bansa sa nakalipas na 40 taon. Ito ang mga tunay na kwento na nagligtas sa maraming tao mula sa bingit ng kamatayan. At ang unang bagay na dapat kong sabihin ay tungkol sa tubig. Lahat ay nag-aakala na tama ang kanilang pag-inom ng tubig, ngunit maaaring ito ay isang maling akala. Marahil ay narinig ninyo ng paulit-ulit na ang pag-inom ng maraming tubig araw-araw ay mabuti sa kalusugan. Sinasabi rin ito ng mga doktor ng telebisyon at ng internet, kaya karamihan sa inyo ay naniniwala dito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit malinaw kong sasabihin para sa mga edad 70 pataas ang issue sa pag-inom ng tubig ay hindi tungkol sa dami kundi tungkol sa oras. At ang maling akalang ito tungkol sa oras ang unti-unting sumisira sa inyong puso at bato gabi-gabi. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Pagsapit ng edad 70 ang kakayahan ng katawan na mag-imbak ng tubig ay bumababa ng higit sa 40% kumpara noong kabataan.
Ibig sabihin, sa edad na 30 ang tubig na iniinom ay madaling nasisipsip at nananatili sa loob ng mga selula. Ngunit sa edad na 70 o 80, ang kakayahang ito ay biglang bumabagsak. Dahil dito ang tubig na iniinom ay hindi nananatili ng maayos, bagkus ay umaapaw sa iba't ibang bahagi ng katawan, nagdudulot ng pamamanas, edema at nagbibigay ng labis na pasanin sa mga organo. At daan-daang beses ko nang nakita ang ganitong eksena. Karamihan sa mga nakatatandang Pilipino ay may ugali na uminom ng maraming tubig sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood ng TV, umiinom sila ng 2 o 3 basong tubig ng sunod-sunod. At bago matulog, umiinom pa sila ng isa pang baso dahil baka mauhaw sila sa gabi. At ano ang susunod na mangyayari? Dahil sa sobrang dami ng tubig na pumasok sa maikling panahon, ang puso ay kailangang mag-pump ng walang tigil buong gabi. Ang puso ay walang pahinga at ang mga bato ay napipilitang magtrabaho ng husto upang salain ng tubig buong gabi. Kinaumagahan ng inyong mukha sa salamin ang magsasabi ng katotohanan. Namamaga ang inyong mukha, mabigat ang inyong mga binti at parang dinadaganan ng pagod ang buong katawan. Nagiging isang estado kung saan hindi kayo nakakabawi kahit natulog kayo buong gabi. Hindi ito galing sa akin. Noong 2021, naglabas ng isang pag-aaral ang kolehiyo ng pampublikong kalusugan ng Universidad ng Pilipinas na sumubaybay sa mahigit 200 na senior citizens sa loob ng 2 taon. Hinati sila sa 2 grupo. Ang unang grupo ay uminom ng tubig ng paunti-unti 4 na beses sa isang araw, habang ang pangalawang grupo ay uminom ng maramihan sa gabi. Ang resulta ay nakakagulat. Ang grupong uminom ng tubig ng hati-hati ay nagpakita ng 35% pagbaba sa bigat sa puso, mas naging matatag ang kanilang kidney function at mas mababa ng 28% ang bilang ng mga isinugod sa emergency room dahil sa acute kidney failure. Pinalitan lang ang oras ng pag-inom ng tubig, ngunit ang resulta ay napakalaki ng pagkakaiba. Naaalala ko pa ang mukha ni Lola Elena, 72 taong gulang. Nang una siyang pumasok sa aking klinika, namamaga ang kanyang mukha at nagrereklamo siya ng sakit ng ulo. Regular siyang umiinom ng 2 litrong tubig araw-araw, ngunit tuwing umaga ay namamaga ang kanyang mukha at sumasakit ang ulo. Pinaghihinalaan namin ang sakit sa puso o bato, ngunit ang problema pala ay hindi sa dami ng tubig kundi sa oras. Kaya gumawa ako ng isang napakasimpleng schedule ng pag-inom ng tubig para sa kanya. Kalahating baso ng maligamgam na tubig pagkagising sa umaga, kalahating baso na 20 minuto bago mananghalian, kalahating baso pagka-uwi mula sa pamamalengke, at ang huling kalahating baso 1 oras bago matulog, 4 na beses lang sa isang araw. Pagkalipas ng 3 araw, tumunog ang aking telepono. Narinig ko ang masayang boses ni Lola Elena. Doktor, ngayong umaga, hindi po namamaga ang mukha ko. Hindi na rin masakit ang ulo ko. Pagkalipas ng 2 linggo sa kanyang follow-up, sinabi niya, pakiramdam ko gumaan ang katawan ko ng ilang kilo. Ang dami ng tubig na iniinom niya ay 2 litro pa rin, ngunit dahil lang sa pagbabago ng oras, nagbago ang kanyang buhay. Mga kaibigan, pakiusap, simulan ninyo ito ngayon din. Huwag ninyong ipagpabukas. 4 na ginito ang oras pagkagising sa umaga, 30 minuto bago mananghalian pagka-uwi mula sa labas at 1 oras bago matulog. Kalahating baso ng maligamgam na tubig sa bawat oras. Gawin ninyo ito ng tuloy-tuloy sa loob lamang ng 3 araw. Mawawala ang pagod sa inyong katawan at mararamdaman ninyo ang gaan na para bang kayo ay muling isinilang. Ngayon sasabihin ko ang isa pang katotohanan, na 9 sa 10 nakatatandang Pilipino ang maling pinaniniwalaan. Ito ay tungkol sa paglalakad. Halos lahat ay naniniwala na ang paglalakad ay ang perpektong ehersisyo. Siyempre, ang paglalakad ng 10,000 hakbang araw-araw ay napakabuti para sa kalusugan ng puso at baga at sa sirkulasyon ng dugo. Ngunit binabalaan ko kayo, kung maglalakad lamang kayo at hindi gagawin ang isang bagay na ito, para na rin kayong humahakbang palapit sa kamatayan araw-araw.
Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Sa medikal na aspeto, ang paglalakad ay kabilang sa endurance exercise. Ibig sabihin ito ay mahusay para sa pagpapalakas ng puso at baga at pagsunog ng taba. Ngunit ang pagpapanatili at pagpapalaki ng kalamnan ay ibang usapan. Hindi alam ng karamihan. Pagsapit ng edad 20 natural na nawawalan ang katawan ng average na 1.2% ng muscle mass bawat taon. Mukhang maliit lang, hindi ba? Ngunit sa loob ng 10 taon, 12% na yon ang mawawala. Ang problema ay hindi lang nagtatapos sa panghihina. Kapag nabawasan ng kalamnan, bumababa ang kakayahang kontrolin ang asukal sa dugo, humihina ang immune system at ang pinakapanganib sa lahat, nawawala ang balanse. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang bigla na lang natutumba, nababalian ng buto at pagkatapos ay nananatili na lang sa kama ng ospital habang buhay. Noong 2022, isang pag-aaral mula sa National Institute on Aging ng Japan ang nag-publish ng resulta ng 5 taong pagsubaybay sa mga senior citizen. Isang grupo ang naglakad lang ng 10,000 hakbang araw-araw, habang ang isa pang grupo ay pinagsabay ang paglalakad at simpleng strength training. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang bilang ng mga natumba sa grupong naglakad lang ay 18% habang sa grupong may kasamang strength training ay 7% lamang. Isang 2.5 beses na pagkakaiba. Ibabahagi ko ang kwento ni Lolo Carlos, 76, taong gulang na personal kong kinausap. Siya ay isang napakadisiplinadong tao. Umuulan man o umaraw sa loob ng 15 taon, naglalakad siya ng 10,000 hakbang sa tabing dagat tuwing umaga. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kasipagan. Ngunit isang araw, dumating ang trahedya. Basa ang sahig ng banyo at nadulas siya, nabali ang kanyang pulso. Nakakagulat ang resulta ng pagsusuri. Ang kanyang muscle mass ay 70% lang ng average para sa kanyang mga kaedad. Sa kabila ng araw-araw na paglalakad, ang kanyang mga binti ay nakakagulat na mahina. Kaya't inirekomenda ko sa kanya ang isang napakasimpleng programa ng ehersisyo. 3 galaw lang sa isang araw, pagtayo mula sa silya ng 10 beses, pagtayo sa dulo ng mga daliri ng paa, calf raises ng 10 beses, at pagtayo sa isang paa sa loob ng 10 segundo. Inulit niya to 3 beses sa isang araw. Noong una, nahihirapan siyang tumayo mula sa silya. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, nagawa na niya ang 10 beses ng mag-isa. At pagkatapos ng 3 buwan, tumaas ng 15% ang kanyang muscle mass. Lumakas ang kanyang mga binti at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing huwag kayong maglakad. Hinding-hindi. Ipagpatuloy ninyo ang paglalakad araw-araw. Ngunit maglaan lamang ng 10 minuto sa isang araw upang idagdag ang 3 ehersisyong ito na nagliligtas buhay. Pagtayo mula sa silya ng 10 beses, calf raises ng 10 beses, at pagtayo sa isang paa sa loob ng 10 segundo. Ulitin ito 3 beses sa isang araw at ang inyong mga binti ay magkakaroon ng lakas upang tumagal pa ng 10 taon. Subukan ninyo ngayon din pumunta sa pinakamalapit na silya at umupot tumayo. Mararamdaman ninyo ang paggising ng mga kalamnan sa inyong hita sa sandaling iyon. Ngayon, sasabihin ko ang madilim na katotohanan na halos lahat ng doktor ay hindi sinasabi kapag nagre-reseta. Ito ay tungkol sa mga gamot na iniinom ninyo araw-araw. Tama po ang mga gamot na gumagamot sa inyong mga sakit. Gamot sa alta presyon, gamot sa diabetes, gamot sa kolesterol. Ngunit alam nyo ba, habang pinapagaling ng mga gamot na ito, ang isang bahagi ng inyong katawan sa kabilang banda, lihim nitong ninanakaw ang mga mahahalagang sustansya na kailangan para sa buhay. Ito ang sekreto na ayaw ipaalam ng industriya ng parmasyutiko. Magsasabi ako ng totoo. Kapag umiinom kayo ng gamot sa alta presyon, maganda ang bumababa sa numero sa blood pressure monitor. Ngunit sa loob ng inyong katawan,
ang magnesium ay unti-unting nawawala mula sa mga selula araw-araw. Kapag naubos ang magnesium, nagkakaroon ng matinding pulikat. Sa gabi, hindi regular ang tibok ng puso at nagigising kayo sa kalagitnaan ng gabi sa gulat. Ang gamot sa diabetes ay nagpapatatag ng blood sugar, ngunit kasabay nito, inuubos nito ang vitamina B complex, ang mga mandirigmang nagpoprotekta sa mga ugat. Kapag naubos ang vitamina B, namamanhid ang mga ugat, nangangalay ang mga kamay at paa, at nararamdaman ang walang katapusang pagod. At ang gamot sa kolesterol ay nagpapababa ng numero, ngunit inuubos nito ang isang mahalagang coenzyme na kailangan para makagawa ng enerhiya sa mga selula. Ang resulta, nauubos ang enerhiya sa buong katawan at palagi kayong pagod na parang may sakit. Noong 2021, isang nakakagulat na pag-aaral ang inilabas ng Department of Pharmacy ng Philippine General Hospital. Sa pagsubaybay sa mahigit 2,400 na matatandang pasyente, natuklasan na 83% ng mga senior na umiinom ng gamot para sa 3 o higit pang chronic diseases ay may malubhang kakulangan sa hindi bababa sa isa sa mga sumusunod. Magnesium vitamina B complex o cell energy coenzyme. Regular silang umiinom ng gamot at nagtitiwala sa modernong medisina, ngunit ang kanilang mga katawan ay unti-unting sinasakal mula sa loob. Hindi ko malilimutan ang kwento ni Lola Corazon, 69 taong gulang. Mahigit 10 taon siyang sabay-sabay na umiinom ng gamot para sa alta pressure diabetes at mataas na kolesterol. Ngunit gabi-gabi sumisigaw siya dahil sa pulikat sa binti at humina ang kanyang isip dahil sa insomnia. Nang suriin siya ng masusi ang kanyang blood magnesium level ay 60% lang ng normal. Hindi na ako nagdagdag ng gamot. Sa halip, nagbigay ako ng isang napakasimpleng reseta sa pagkain, isang hinog na saging, isang piraso ng salmon o mackerel, at isang dakot ng mani araw-araw. Pagkalipas lamang ng 1 buwan, bumalik siya na may masayang mukha at sinabing doktor kagabi, sa wakas nakatulog ako ng mahimbing nang hindi sumasakit ang binti ko. Pareho pa rin ang kanyang mga gamot, ngunit nang mapuna ng tamang pagkain ng kanyang katawan, ay milagrosong gumaling. Kung umiinom kayo ng gamot para sa chronic disease, tandaan ninyo ito. Isang saging, isang piraso ng matabang isda at isang dakot ng mani araw-araw. Ang 3 simpleng pagkain ito ang pupuno sa butas ng nutrisyon na nililikha ng inyong mga gamot gabi-gabi. Ngayon pag-usapan natin ang pinakapanganib na mamamatay tao na halos walang nakakapansin. Wala itong hugis, kulay o amoy. Hindi ito nagsusugat sa balat. Ngunit araw-araw unti-unti nitong sinisira ang inyong utak-puso at ang pagnanais na mabuhay. Ito po ay ang kalungkutan. Isang hindi nakikitang sakit na lubhang minamaliit ng modernong lipunan. Maraming tao ang nag-iisip na ang kalungkutan ay isang panandaliang lungkot lamang. Sinasabi nilang natural lang na mamuhay mag-isa kapag tumatanda. Ngunit mariin ko kayong binabalaan. Ang kalungkutan ay mas nakakatakot kaysa sakit sa puso, mas mapanganib kaysa cancer, at mas nakamamatay kaysa sa anumang chronic disease na iniinuman ninyo ng gamot. Sa sandaling huminto ang isang tao, sa pakikipag-ugnayan sa iba hindi na tumitingin sa mata at nawawalan ng mainit na kamayan o ngiti, hindi naghihintay ang katawan. Agad nitong sinisimulang sirain ang sarili. Unang-una, nagsisimulang maglabas ang utak ng mga inflammatory substance. Ang mga sangkap na ito ay kumakalat na parang apoy sa buong katawan at sinisira ang mga immune cell. Tumataas ng abnormal ang presyon ng dugo at ang puso ay nananatili sa estado ng tensyon. Nagiging pabago-bagong asukal, sa dugo nasisira ang tulog at sa huli nilalamon ng depresyon ang pagnanais na mabuhay. Hindi ito eksaherasyon. Ang Harvard Medical School sa Amerika ay nagsagawa ng isang makasaysayang pag-aaral na tumagal ng 25 taon. Sa pagsubaybay sa libu-libong tao mula pagkabata hanggang kamatayan, ang konklusyon na inilabas noong 2023 ay yumanig sa buong mundo ng medisina. Ang mortality rate ng mga matatandang socially isolated ay 2
5 beses na mas mataas kaysa sa mga taong patuloy na nagpapanatili ng ugnayan sa pamilya o mga kaibigan. May isa pang mas nakakagulat na katotohanan. Ang kalungkutan ay mas nakakasama pa sa kalusugan kaysa sa paninigarilyo ng kintim sigarilyo sa isang araw. Narinig niyo ba yon? Ang kalungkutan ay mas malala pa kaysa sa sigarilyo. Naaalala ko pa ang mukha ni Lolo Ricardo, 81 taong gulang. Hukot ang balikat, walang buhay ang mga mata at naninirahan mag-isa sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang kanyang mga anak ay nanirahan sa Amerika at Canada at bihirang bumisita at ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng 50 taon ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Pare-pareho ang kanyang araw. Gigising manonood ng TV, kakain mag-isa at matutulog muli. Walang tawa, walang usapan, walang boses na tumatawag sa kanya. Sa loob lamang ng 6 na buwan, tumaas ng 20 units ang kanyang presyon ng dugo at sinamahan ito ng malubhang depresyon na may kawalan ng ganang kumain, insomnia at suicidal thoughts. Nang makita ko ang resulta ng kanyang pagsusuri, hindi ako nagdagdag ng gamot. Sa halip, nagbigay ako ng isang napakasimpleng reseta. Tumawag sa isang tao araw-araw at makipag-usap ng hindi bababa sa 10 minuto. Maaaring anak, kaibigan, o miyembro ng Senior Citizen Center. Ang mahalaga ay magkaroon ng tunay na pag-uusap. Noong una, tinatamad siya at naiilang, ngunit nang tawagan ko siya muli, pagkatapos ng 1 linggo, sinabi niya, "Pakiramdam ko medyo gumaan ang loob ko." Pagkatapos ng 3 buwan, nang magkita kami muli, ibang-iba na siya. Nagsimula siyang sumali sa mga pagpupulong ng senior citizen sa kanilang lugar at nakikipagtsaa at kwentuhan sa mga kaibigan 1 beses sa 1 linggo. At ang nakakamangha, pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik sa normal ang kanyang presyon ng dugo. Kita nyo na hindi binago ang gamot at walang komplikadong paggamot na ginawa. Tanging koneksyon lamang sa tao. Pakiusap, tandaan ninyo. 10 minutong tawag sa 1 araw, 1 pagkikita sa 1 linggo, 1 minutong ngiti habang nagkatinginan. Ang mga simpleng gawain ito ay nagpapababa ng pamamaga sa utak, nagpapababa ng presyon ng dugo at maaaring magpahaba ng buhay ng 10 taon o higit pa. Huwag ninyong hayaang unti-unting ubusin ng kalungkutan ang inyong sigla. Ibaba ninyo ang inyong telepono ngayon din at tumawag sa isang tao. Ang 10 minutong iyon ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Ngayon narito na ang pinakahihintay ninyong bahagi. Sapat na ang teorya at mga babala. Mula ngayon sasabihin ko sa inyo kung ano, paano at kailan ninyo dapat gawin ang mga bagay. Ito ang paraan upang gawing isang makapangyarihang sandata ang lahat ng kaalamang narinig ninyo upang protektahan ang inyong buhay. Ang schedule na sasabihin ko ngayon ay hindi ko ginawa sa aking laboratorio o kinopya sa libro. Ito ang buod ng mga resulta na nakuha ko sa pagmamasid. Sa libu-libong matatanda na nabuhay nang malusog hanggang sa edad na 90 at 100 sa loob ng 40 taon. Itinala at sinuri ko ng detalyado ang bawat maliit na gawi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng mga sikretong iyon. Sa sandaling imulat ninyo ang inyong mga mata ang sandali na magpapasya sa kapalaran ng inyong araw. Pagkagising sa umaga, huwag agad bumangon o tingnan ang inyong cellphone. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin ay uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Hindi malamig na tubig o tubig na nasa room temperature. Dapat ay maligamgam na tubig. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Habang natutulog kayo ng 7 hanggang 8 oras, nawawalan kayo ng halos 500 ml na tubig sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Sa puntong ito, ang inyong dugo ay mapanganib na malapot para itong pulot na mabagal dumaloy. Ayon sa ulat ng Tokyo Heart Institute, noong 2022, mahigit 60% ng mga matatanda ay nakakaranas ng stroke o atake sa puso sa pagitan ng 6 a.m. at 9 a.m.
Ito ay dahil ito ang oras na pinakamalapot ang dugo. Sa oras na ito, ang isang baso ng maligamgam na tubig ay nagpapalabnaw ng dugo, nagpapadali sa sirkulasyon at ginigising ang mga digestive organ na nagpahinga buong gabi. Pagkatapos uminom ng tubig at pumunta sa banyo, gawin ang ehersisyo na tinatawag kong life-saving move. Tumayo sa harap ng isang matibay na silya at ulitin ang pag-upo at pagtayo ng 10 beses. Huwag gamitin ang mga kamay, gamitin lamang ang lakas ng binti. Maaaring isipin ninyo, ito lang, ngunit huwag ninyo itong maliitin. Ayon sa isang pag-aaral ng Nippon Sports Science University noong 2023, ang patuloy na paggawa ng galaw na ito ng 10 beses sa isang araw ay nagpapataas ng lakas ng hita ng 23% sa loob lamang ng 8 linggo. Ito ang pangunahing kalamnan na sumusuporta sa katawan kapag natutumba. Kahit 5 beses lang ang kaya ninyo sa simula, okay lang. Pagkatapos ng 1 linggo, magiging 7 beses at pagkatapos ng 2 linggo, magiging 10 beses. Ang mahalaga ay hindi sumuko. Pagkatapos ng almusal, maglaan ng mga 30 minuto para sa pagtunaw ng pagkain. Pagkatapos magsuot ng komportableng damit at lumabas upang magpaaraw. Mas mababa sa 30% ng mga matatanda sa Pilipinas ang gumagawa ng ganitong gawi. Sa loob lamang ng 15 minuto sa ilalim ng araw sa umaga, ang balat ay natural na gumagawa ng bitamina D. Ang bitamina D ay nagpapatibay ng mga buto, nagpapalakas ng immune system at pinipigilan pa ang depression. Ayon sa survey ng Food and Nutrition Research Institute, mahigit 75% ng mga matatanda sa Maynila ay kulang sa bitamina D. Pagkatapos magpaaraw, simula ng paglalakad. Hindi kailangang kumpletuhin ang 10,000 hakbang. Sapat na ang 30 hanggang 40 minuto ng dahan-dahan at komportableng paglalakad. Sa kalagitnaan ng paglalakad, huminto at gawin ang pagtayo sa dulo ng mga daliri ng paa o calf raises ng 10 beses. Ito ay nagpapalakas sa mga kalamnan sa binti, ang tinatawag na pangalawang puso, at tumutulong sa pag-akyat ng dugo mula sa mga binti pabalik sa puso. Wala pang 1 minuto ito, ngunit ang epekto ay panghabang buhay. Sa tanghalian, ang pagkain na nagpapasya sa kalidad ng dugo, uminom ng kalahating baso ng maligamgam na tubig 3 minuto bago kumain. Ito ay tumutulong sa tiyan na maglabas ng sapat na digestive juices at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan upang maiwasan ang sobrang pagkain. Sa pagkain, tiyaking isama ang 1 piraso ng isda, lalo na ang matatabang isda. Maganda ang mackerel tuna o sardinas. Ito ay hindi isang pagpipilian, kundi isang bagay na may direktang kinalaman sa buhay. Ang mga isdang ito ay mayaman sa omega, 3 fatty acids na tinatawag ng American Heart Association, na pinakamalakas na natural na panlinis ng mga daluyan ng dugo. Ayon sa isang 25 taong pag-aaral sa Norway na sumubaybay sa 40,000 katao, ang mga taong kumakain ng matatabang isda ng 2 beses o higit pa sa 1 linggo ay may 47% mas mababang panganib ng stroke. Pagkatapos kumain, huwag agad tumayo kumain ng 1 dakot ng mani tulad ng walnuts, almonds o peanuts. Naaalala niyo ba ang sinabi ko kanina na ninanakaw ng gamot ang magnesium sa katawan? Ang mani ang natural na pupuno sa kakulangang iyon. Ang magnesium ay mahalaga para maiwasan ang pulikat at irregular heartbeat. Sa 1 dakot lang ng mani, araw-araw mararanasan ninyo ang kamangha-manghang pagbabago ng pagkawala ng pulikat sa binti. Sa hapon, ang ginintuang oras para kumonekta sa mundo kung maaari lumabas muli. Hindi kailangan maglakad ng malayo. Sapat na ang 1 ikot sa inyong lugar, pagpunta sa palengke o pakikipagkita sa mga kaibigan sa senior center. Huwag manatili sa loob ng bahay. Tumingin sa mata ng ibang tao, ngumiti at makipag-usap. Kahit simpleng bagay lang tulad ng panahon o ang kinain ninyo ngayon. Tandaan, mas mabilis pumatay ang kalungkutan kaysa kanser. Ang 5 minutong pag-uusap lang ay may epekto na sa pagbabawas ng pamamaga sa utak.
Pagka-uwi, uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig at habang nagpapahinga magsanay ng pagtayo sa isang paa sa loob ng 10 segundo, maaaring humawak sa pader sa simula. Ito ang pinakamahusay na paraan upang sanayin ang balanse at maiwasan ang pagkatumba sa hinaharap. Sa gabi, paghahanda para sa isang nakakabawing tulog, kumain ng magaan na hapunan. Kung masyadong marami ang kinain ng tiyan at puso, ay magtatrabaho buong gabi ng walang pahinga pagkatapos kumain ng isang saging. Ang saging ay mayaman sa potassium at magnesium na pumipigil sa pulikat sa gabi at tumutulong sa mahimbing na tulog. Lalo na para sa mga umiinom ng gamot sa alta presyon, ito ay isang mahalagang superfood at darating ang pinakamahalagang sandali ngayong gabi. Tawagan ang inyong anak, kaibigan o kakilala sa senior center at makipag-usap ng hindi bababa sa 10 minuto. Pag-usapan ang inyong araw, ibahagi ang inyong nararamdaman o simpleng kumustahin sila. Kung mahirap tumawag, okay lang kahit text. Ang mahalaga ay panatilihin ang koneksyon. Ang 10 minutong ito ay nag-aalis ng kalungkutan, nagpapababa ng pamamaga sa utak at nagpapanumbalik ng sigla sa isip. 1 oras bago matulog, uminom ng huling kalahating baso ng maligamgam na tubig. Kung masyadong marami, baka kailanganing pumunta sa banyo sa madaling araw, kaya kalahating baso lang. Ang maligamgam na tubig ay nagpaparelax sa katawan at naghahanda para sa mahimbing na tulog. At habang nakahiga sa kama bago matulog, alalahanin ang inyong araw at isipin ang 3 bagay na nagawa ninyo ng maayos. 3 bagay lang. Ito ay nagpapakalma sa isip at nagdudulot ng mas malalim na tulog. Ito ang 24 oras na life-restoring routine na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito komplikado o magastos. Kailangan lang itong gawin ng tuloy-tuloy araw-araw. Maniwala kayo, pagkatapos lamang ng 2 linggo, tiyak na mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong katawan. Ngayon, ibuod natin ang lahat ng napag-usapan natin sa 5 pangunahing gawi. Ang 5 bagay na ito ay hindi komplikado o nangangailangan ng espesyal na pagsisikap. Hinding-hindi. Ito ay mga napakasimpleng gawain na kayang gawin ng lahat. Ngunit ang epekto nito ay sapat na makapangyarihan upang pahabain ang inyong buhay ng ilang dekada. Una, pagkagising sa umaga, uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig at umupot tumayo mula sa silya ng 10 beses. Iyon lang. Walang gym, walang trainer, walang mamahaling kagamitan. Sapat na ang 1 baso ng tubig at 1 silya. Ang simpleng gawin na ito ay nagpapalabnaw sa malapot na dugo, ginigising ang katawan at bumubuo ng malakas na kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan upang protektahan kayo mula sa mga nakamamatay na aksidente sa pagkatumba. Ikalawa, sa pananghalian, tiyaking may 1 piraso ng matabang isda at 1 dakot ng mani sa inyong mesa. Inihaw na isda, sinigang na isda, kahit anong matabang isda ay pwede. At 1 dakot ng mani, sapat na ang walnuts, almonds o peanuts. Ang 2 simpleng pagkain ito ay naglilinis ng mga daluyan ng dugo, nagpoprotekta sa utak at nagpupuno sa mga mahahalagang mineral na nawawala dahil sa mga gamot na iniinom ninyo araw-araw. Ikatlo, sa hapon, maglakad sa ilalim ng araw ng 10 minuto at gawin ang calf raises ng 10 beses. 10 minuto lang, hindi kailangan lumayo. Sapat na ang paglalakad sa bakuran o sa paligid ng inyong lugar. Habang naglalakad, humintong sandali at itaas baba ang mga sakong. Ang simpleng ngunit sa maikling panahong ito, makakakuha kayo ng vitamina D mula sa araw at mapapalakas ang mga kalamnan sa binti na tinatawag na pangalawang puso. Ika-4, sa gabi, tumawag sa isang tao. Maaring anak na nasa malayo, matagal nang hindi nakakausap na kaibigan o malapit na kapitbahay, makipag-usap ng 10 minuto. Sapat na ang 10 minuto. Ibahagi ang inyong araw, kumustahin at magtawanan. Ang maikling tawag na ito ay hindi lang simpleng tunog. Ito ay natural na gamot na nagpapaginhawa sa pamamaga ng utak at ang pinakamahusay na panangga laban sa hindi nakikitang mamamatay tao na tinatawag na kalungkutan.
Ikalima, 1 oras bago matulog uminom ng kalahating baso ng maligamgam na tubig. Hindi marami, hindi kaunti, kalahating baso lang. Ang maligamgam na tubig ay nagpaparelax sa katawan at tumutulong sa malalim at nakakabawing tulog. Kinaumagahan gigising kayo na may sigla, hindi pagod. 5 bagay lang. Simple, hindi ba? Walang komplikado, walang mahirap na terminong medikal at walang espesyal na kagamitan o gastos. Ang kailangan ninyo lang gawin ay isama ang 5 bagay na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa umaga, maligamgam na tubig at pagtayo mula sa silya. Sa tanghali, isda at mani. Sa hapon, araw at calf raises. Sa gabi, 10 minutong tawag. At bago matulog, kalahating baso ng maligamgam na tubig. Ulitin ito araw-araw. Hindi kailangang isipin. Gawin nyo lang. May hamon ako sa inyo. Subukan ninyo ito ng buong puso sa unang 2 linggo. 14 na araw lang. Markahan sa kalendaryo at i-check ang bawat araw na nagawa ninyo. At ipinapangako ko pagkatapos ng 2 linggo, mas gagaan ang inyong katawan. Mababawasan ang sakit sa kasukasuan, lalalim ang tulog at sasaya ang pakiramdam. At ipagpatuloy ito ng 2 linggo pa. 1 buwan lahat. At mapapansin ito ng mga tao sa paligid ninyo. Bakit parang bumata ka? Anong sikreto mo? Ang itatanong nila. At noon, makakangiti kayo at sasabihin, ang sikreto ay hindi mamahaling gamot o espesyal na paggamot. Ito ay ang 5 gintong gawi na ginagawa ko araw-araw. May isa pa akong gustong sabihin. Kapag ginagawa ninyo ang mga gawi na ito, huwag ninyong piliting maging perpekto. May mga araw na baka 3 beses lang kayo makatayo mula sa silya o may mga araw na hindi kayo makakatawag. Okay lang yun. Ang mahalaga ay gumawa ng kahit kaunti araw-araw. Mas mabuti ang 70% na tuloy-tuloy araw-araw kaysa sa 100% perpekto sa isang araw. Ang isang 74 taong gulang na lola na una kong nakausap, si Lola Hias, ay sinubukang gawin lahat ng gawi ng sabay-sabay at sumuko pagkatapos ng 3 araw. Masyadong malaki ang pressure. Kaya sinabi ko sa kanya, gawin ninyo ang isa lang sa isang araw. Sa unang linggo, uminom lang kayo ng tubig sa umaga. Kapag nasanay na, idagdag ang pagtayo mula sa silya sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang dinagdagan. Sa loob ng 3 buwan, naging bahagi na ng buhay ni Lola Hias ang 5 gawi. At nang magkita kami muli pagkatapos ng 6 na buwan, sinabi niya, ngayon sobrang natural na parang may kulang kapag hindi ko ginawa. Naging ganap na itong bahagi ng kanyang katawan. Kapag naging gawi na hindi na kailangan ng pagsisikap, automatiko na itong nagagawa. Huwag kayong magmadali. Magsimula ng dahan-dahan isa-isa. Ngayon, 1 baso ng tubig sa umaga. Bukas tumayo sa harap ng silya at gawin ito ng 5 beses. Sa makalawa, kumain ng 1 dakot ng mani sa tanghalian. Sa ganitong paraan, habang nagdadagdag kayo ng isa, bawat araw, mabubuo ang inyong sariling malusog na gawi. At huwag itong gawin mag-isa, gawin to kasama ang pamilya o mga kaibigan. Mas masaya at mas matagal itong magagawa kapag may kasama. Gawin ng mag-asawa ang pagtayo mula sa silya sa umaga at kapag tumawag sa kaibigan, pag-usapan kung ilang gawi ang nagawa ninyo. Sa ganitong paraan, nagbibigayan kayo ng suporta at motibasyon at hindi sumusuko. Panghuli, gusto kong bigyang diin ito. Ang mga gawin na ito ay hindi para gamutin ang sakit, kundi para maiwasan ito. Huwag maging kampante kahit malusog kayo ngayon. Kailangang buuin ang mga gawin na ito habang malusog para mapanatili ang kalusugan hanggang sa edad na 80-90. At kahit medyo may nararamdaman kayo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung magsisimula kayo ngayon, sapat pa ang panahon para makabawi. Mga kaibigan, buuin natin ang ating napag-usapan ngayon. Maraming tao ang umiinom ng maraming tubig, naglalakad ng 10,000 hakbang at regular na umiinom ng gamot para sa kanilang kalusugan. Ngunit hindi iyon ang lahat. Kailangang hatiin ang oras ng pag-inom ng tubig
Kailangang isabay ang ehersisyo sa kalamnan sa paglalakad at kailangang punan ng nutrisyon kapag umiinom ng gamot. At higit sa lahat, mahalaga ang pananatili ng koneksyon sa mga tao. Maraming tao ang nagkakamali. Mas maraming tubig, mas mabuti. Sapat na ang paglalakad. Basta uminom ng gamot, okay na. Natural lang na malungkot kapag tumatanda. Ang mga kaisipang ito ang unti-unting umuubos sa inyong malusog na buhay. Mula ngayon, kailangan ninyong tuluyang iwanan ang mga maling gawin na ito. Ngayon, alam niyo na kung ano ang tamang paraan ng pangangalaga, hindi ba? Uminom ng tubig ng hati-hati 4 na beses sa isang araw, isabay ang pagtayo mula sa silya, sa paglalakad, kumain ng saging mani at matatabang isda habang umiinom ng gamot, at makipag-usap sa isang tao kahit 10 minuto lang araw-araw. 4 na bagay lang. Kung susundin ninyo ang 4 na bagay na ito, ganap na magbabago ang inyong katawan. Nakita nyo na kung ano nangyayari kapag mali ang pangangalaga, hindi ba? Kapag uminom ng maraming tubig sa gabi, nabibigatan ng puso at napapagod ang mga bato. Kapag naglakad lang, nababawasan ang kalamnan, natutumba at nababalian. Kapag uminom ng gamot, nang walang nutrisyon, nagkakaroon ng pulikat at pagod. Kapag walang pakikipag-ugnayan sa mga tao, tumataas ang presyon ng dugo at nagkakaroon ng depresyon. Sa huli, bumabagsak ang kalusugan at nagiging mahirap umabot sa edad na 80. Sa kabilang banda, ano naman kung tama ang pangangalaga? Kapag hinati ang pag-inom ng tubig, nawawala ang pamamaga ng mukha at sakit ng ulo. Kapag pinalakas ang kalamnan, nagiging matibay ang mga binti at hindi natutumba. Kapag pinuna ng nutrisyon, hindi nagkakaroon ng pulikat at nakakatulog ng mahimbing. Kapag nakikipagkita sa mga tao, nagiging stable ang presyon ng dugo at sumasaya ang pakiramdam. At ang resulta, mabubuhay kayo ng malusog hanggang sa edad na 85, 90 at 100. Mga kaibigan, kung pipili kayo ng isang bagay na gagawin ngayon din, ano iyon? Gusto kong irekomenda ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig pagkagising sa umaga. Ito ang pinakamadali at pinakamabilis mararamdaman ang epekto. Bukas ng umaga pagkagising, pumunta agad sa kusina, magpainit ng tubig at dahan-dahang uminom ng isang baso. At tandaan ang pakiramdam. Iyon ang senyales na gumigising ang inyong katawan. Kapag nasanay na sa isang baso ng tubig, idagdag ang pagtayo mula sa silya sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, magdagdag ng isang dakot ng mani sa tanghalian. Sa ganitong paraan, habang nag-iipon kayo ng isa-isa, mabubuo ang inyong perpektong malusog na gawi pagkatapos ng isang buwan. At ang gawi na iyon ang magpoprotekta sa inyo hanggang sa edad na 100. Sa loob ng 80 taon na pakikipagkita sa libu-libong tao, nakumbinsi ako sa isang bagay. Ang sikreto ng mga taong nabubuhay ng malusog at matagal ay hindi espesyal. Hindi ito malaking ehersisyo o mamahaling gamot. Ito ay mga maliliit na gawin na inuulit araw-araw. Isang baso ng tubig 10 beses na pagtayo mula sa silya, isang dakot ng mani at isang tawag sa isang araw. 4 na bagay lang ang kailangan gawin araw-araw. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, matanda na ako, huli na. Wala nang silbi kahit subukan ko pa. Ngunit ang resulta ng aking pananaliksik ay kabaligtaran. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang araw lang kahit sa edad na 70 o 80. Kung uminom kayo ng isang baso ng tubig, ngayon mawawala ang pamamaga ng mukha bukas ng umaga. Kung tumayo kayo ng 10 beses mula sa silya ngayon, lalakas ang inyong mga binti. Pagkatapos ng 2 araw, ang katawan ay tapat. Kapag binigyan mo ito ng mabuti, agad itong tumutugon. Ang senyales na iyon ay pinapasa sa bawat selula. Gumigising ang mga muscle cell, tumitibay ang mga blood vessel cell, at nagiging aktibo ang mga brain cell. Ang mga maliliit na pagbabagong ito na naipon ang siyang nagpapabago sa inyong buhay. Lahat ng mga taong nakilala ko na higit sa 90 taong gulang ay nagsabi nito, walang espesyal na sikreto. Ginawa ko lang ng tuloy-tuloy ang mga maliliit na bagay araw-araw.
Minamahal kong mga kaibigan, isang mahabang paglalakbay ang ating pinagsamahan ngayon. Inihayag ko sa inyo ang 4 na nakamamatay na pagkakamali na halos lahat ng senior citizen ay inuulit araw-araw. At ipinaliwanag ko kung bakit ang pag-inom lang ng tubig, paglalakad lang, pag-inom lang ng gamot, at pananatili sa kalungkutan ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang kalusugan bago sumapit ang edad na 80. At higit sa lahat, ibinahagi ko sa inyo ang 5 gintong gawi na nagliligtas buhay na natuklasan ko pagkatapos ng libu-libong tunay na kaso at 30 taon ng pananaliksik. Ngunit mga kaibigan, lahat ng kaalamang narinig ninyo ngayon ay walang kabuluhan kung hindi ninyo ito isasagawa ngayon din. Kung papanoorin ninyo lang ang video at isasara ito, walang magbabago. Ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong masayang ang oras na inilaan ninyo sa pakikinig sa akin. Kaya ngayon din sa sandaling ito, subukan ninyong gumawa ng isang konkretong aksyon. Tumayo kayo ngayon din. Tama po, wag nang ipagpabukas kahit 1 segundo tumayo kayo. Pumunta sa pinakamalapit na silya sa inyong bahay. Ilagay ang kamay sa inyong dibdib at damhin ang tibok ng inyong puso. At gawin ang pag-upo at pagtayo ng 5 beses. 5 beses lang po. Hindi ko hinihiling ang 10 beses sa simula. 5 beses lang. Ito ang unang hakbang. Ito ang unang pangako sa inyong sarili. Ang pangakong, magbabago ako. Lalabanan ko ang pagtanda. Ibabalik ko ang aking kalusugan at mabubuhay ng masaya ng 10, 20, 30 taon pa. At pagkatapos, gawin ang 5 beses na pagtayo, gawin pa ang isang bagay. Kunin ang inyong cellphone at tawagan ng isang taong mahal ninyo. Maaaring anak, apo, kaibigan o kapitbahay. Tumawag at sabihin ito, may narinig akong napakahalagang kwentong pangkalusugan ngayon at nagpasya akong magbago. Gusto kong mabuhay ng mas matagal para makasama ka pa. Ang isang tawag na iyon ay hindi lang nag-aalis ng kalungkutan, kundi nagiging isang pampublikong pangako sa inyong sarili at nagiging isang malakas na motibasyon. Kung ang video na ito ay nakaantig sa inyong puso, kahit kaunti, kung naramdaman ninyong ang aking kwento ay maaring magligtas sa buhay ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay, pindutin ninyo ngayon din ang subscribe button at i-on ang notification bell. Mag-a-upload ako ng bagong video linggo-linggo upang magbahagi ng tunay na kaalamang medikal, mga sikretong pangkalusugan na napatunayan ng agham at mga tunay na kwento ng mga taong binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng simpleng gawi. Huwag ninyong palampasin at pakilike na rin po para mas marating ng video na ito ang mas maraming tao. Maaaring may magulang o lolo't lola ng isang tao sa kung saan na kailangang marinig ito. Maaaring nagdurusa sila ngayon sa bingit ng pagbagsak ng kalusugan, kalungkutan at humihinang katawan. Ang isang click ninyo ay maaaring magligtas sa kanila. Isa pa pong pakiusap. Sa ilalim ng video na ito sa comment section, isulat ninyo ang inyong edad alalahanin sa kalusugan at isa sa 5 gintong gawin na sisimulan ninyong gawin ngayon. Babasahin ko at sasagutin ang lahat ng komento. Ito ay hindi lang isang simpleng YouTube channel. Ito ay isang komunidad ng mga taong lumalaban upang maibalik ang kalusugan, mabuhay ng mas matagal at magkaroon ng marangal na pagtanda. Tayo ay isang malaking pamilya. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Kung naging kapaki-pakinabang video na ito, paki-share po sa inyong mga magulang, lolo't lola, kamag-anak at mga kaibigan. Ipadala ang link sa inyong family chat group o i-post sa inyong personal na social media. Ang kalusugan ay hindi isang sikreto na dapat sarilinin. Ang kalusugan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagbabahagi ng video na ito, binibigyan ninyo sila ng pagkakataong mabuhay ng mas malusog ng 10 taon pa. Panghuli, buong puso akong nagpapasalamat. Salamat po sa paglalaan ng inyong mahalagang 30 minuto upang pakinggan ang aking kwento.
Salamat po sa pagtitiwala sa aking mga salita at pagpapasya na magbago. Naway sumainyo ang masaganang kalusugan, malinaw na isipan, pusong puno ng pagmamahal at isang mahaba, maganda at makabuluhang buhay. Tandaan, ang pagtanda ay hindi ang katapusan. Kung aalagaan ninyo ang inyong sarili, nang mabuti, ito ay isang bagong maningning na kabanata ng buhay. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. Sa pagkakataong iyon, ituturo ko kung paano kumain para hindi humina ang mga buto, paano matulog ng mahimbing ng walang gamot, at paano panatilihing malinaw ang isip kahit sa edad na 80 at 90. Huwag ninyong palalampasin. Muli, maraming salamat po. Naway lagi kayong malusog at masaya. At huwag ninyong kalimutan, ngayon ang unang araw ng natitirang bahagi ng inyong buhay.